You must be there to be part of the solution of the problem in the house. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan nililiglig ni Lord ng konti yung house para itira yung mga talagang para sa house na yon. At yung mga natitira, yun ang gumaganda ng gumaganda ang buhay. Yung mga taong nagrebelde, sumama ang loob, nagtampo, umalis, makikita nyo. Ang buhay po nila ay makikita nyo, medyo wavering at wala sa sure foundation. But those who dwell in the house, blessed at lumalago, pinagpapala, gumaganda ang kanilang mga buhay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala gumaganda ka. At sabihin mo sa kanya, kaya pala gumaganda buhay mo. Lahat ng gumaganda ang buhay. Sige, palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen, at amen, at amen. The third thing, pangatlo, verse 2, I will say of sa verse 8, Psalm 84, my soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Nasa pang bigyan ng pansin about doon sa mga, pati yung mga ibon, they dwell in the house, and they multiply in the house. The house of the Lord is important because you will bear fruits and multiply in the house of God. Sa house ng Panginoon, merong multiplication. Sabihin po natin, multiplication. There will be multiplications of blessings in the house of the Lord. Lahat ng naniniwala doon, magsabi ng amen. You will bear fruits in the house, and you will multiply in the house. Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Bakit? Di ba sabi ko sa inyo, si Hannah, nagkaroon siya ng isang anak, dahil lagi siyang pupunta sa house ng Panginoon, lagi siyang nasa temple. She always goes into the house of the Lord. At nananalangin siya. Nung magkaanak siya, inoffer niya sa Panginoon. Dinala niya sa temple si Samuel. Inoffer niya sa Panginoon. Hannah before was barren. Di ba baog si Hannah? Baog siya, hindi siya magkaanak. Pero kapupunta niya sa temple, God has met Hannah in the temple. Nagkaroon siya ng anak dahil pumupunta siya sa bahay ng Panginoon. At nung magkaroon siya ng anak, ang ginawa niya, inoffer niya. Dinala niya sa temple yung kanyang anak. At after that, nagkaroon pa siya, nagmultiply. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung nag-iisa niyang anak, ang tagal-tagal niyang hinintay kasi baog siya. Binigyan pa siya ng Panginoon another 5 children after Samuel. Bakit? There is multiplication in the house of the Lord. Are you listening? Are you listening? There is multiplication in the house of the Lord. Magmumultiply. Kaya nga the best place that we can sow our seeds is the house of the Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? The best place to sow our seeds is the house of God. Ito ang pinaka-good ground, pinaka-best ground for our seeds. Ang tahanan ng Panginoon. At dapat mga Kristiyano, walang nagsasawa sa pagbibigay. Amen po ba? Yung nagsasawa sa pagbibigay, isawa na sa pagpapala ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayong lahat? Nandiyan pa ba kayong lahat? Pag mas maraming pagbibigay, mas mabuti. Yung isa ko nga leader sa church, pastor, ba't wala tayong project sa church? Ako tapos na mag-project ulit tayo. Bakit ba? Kasi pag may project tayo at nagbibigay ako, saka gumaganda ang takbo ng negosyo ko. Pag walang proyekto, puro tithes lang, ang bagal ng negosyo. Kaya mag-project tayo, pastor. Kinig po ba kayong lahat? Totoo po yan. Sinabi po niya sa akin yan. Mas maganda ang takbo ng negosyo ko pag may proyekto. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Minsan may mga tao, ano ba naman yung church na yan? Puro pagbibigay. Makalipat na nga. Yung taong yung walang revelation of the house of the Lord. Walang revelation yung. Ang nakikita lang niya yung pagbibigay. Pero yung taong may revelation of the house of the Lord, ang bawat pagbibigay sa kanya ay pagpapala para sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Nagbibigay ka sapagkat pinagpapala ka. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? And it's good to give and to give in the house of the Lord. Kanina pa ba tayo magbibigay?
Wala nang iba kundi sa house of the Lord. Sapagkat ang binibigay natin dito, binibigay natin sa Panginoon. And we must give the best always to the Lord. At dapat lagi tayong magbigay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? You need to invest much in the house of the Lord. Bakit? Tahanan natin to eh. Pagandahin natin. Kung kayo nga, pinagaganda nyo ang mga bahay nyo. Di ba? Pinapipinturahan nyo, pinalalagyan nyo ng tiles, marble. Pinagaganda ninyo, pinaka-the best ang mga nilalagay nyo sa tahanan nyo. Why not in the house of the Lord? Are you listening? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pasensya na kayo, pumunta ako rito para mag-sermon eh. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Mukhang wala na umaamin. Amen po ba? Kung nagbibigay ka, ginagawa mong the best, the most beautiful house in your place is your home. Ganon din dapat in the house of the Lord. At tulad ng sinasabi ko, the best place for us to sow our seeds is the house of the Lord, na kung saan nilagay tayo ng Panginoon. We can give to other ministries, but the best seeds are for the house of the Lord. Ay para sa tahanan ng Panginoon, na kung saan inilagay ka ng Panginoon. You need to give the best seeds in your house, in the house of the Lord for you. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? And after that, you can give to sa mga iba pang mga institutions. Iba pang mga lingkod ng Diyos, ibang ministries. But the best seeds must be for the house of the Lord for your life. Ganun naman tayong lahat eh. Natural na po sa atin yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit? Eh siyempre tayo, mas gusto natin, mas maganda yung bahay natin kaysa kapitbahay. Amen po ba? Eh miski nga kapatiran mo, mas gusto mo mas maganda bahay mo sa kanya eh. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mukhang wala na yatang umaamin. Amen po ba? Eh pag walang amen, medyo nasaktan, ouch na lang, pwede na. Amen po ba? Nandiyan po ba? Are you listening? Siyempre, dapat pagandahin ang tahanan ng Panginoon. Best seeds are for the house of the Lord. There in the house of the Lord, you will multiply. There in the house of the Lord, you will bear fruits. At habang nagbibigay ka in the house of the Lord, you will get revelation in the house of God. Magkakaroon ka pa ng mga directions and revelations as you go along planting your seeds in the house of the Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig pa, magsabi ng amen. Tingnan niyo po si Zechariah. Di ba si Zechariah, yung father of John the Baptist? Di ba nakuha niya yung revelation, magkakanak siya in the house of the Lord? Di ba nandun siya sa loob? Nandun siya, nagbi-minister, dumating sa kanyang revelation? I tell you, God can reveal to you anywhere you are. Pero I tell you, in the house of the Lord, there is a strong revelation. Mas maraming revelation sa loob ng tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Yung nga lang pangangaral ng ating pastor, ng ating bishop, ang daming revelation kung nakikinig ka lang. Ang dami. Mabibless kang maigi. Okay, I believe in you. You can get a revelation from the Lord. Yourself, you can get it in your closet, in your secret place. Pero pag nandito ka sa loob ng church, narito ka sa in the house of the Lord, greater is the revelation. Greater. Amen po ba? Kaya nga, pag nakikinig kami kay Bishop, pang klase. Kaya nga, we desire to come. Lalo na sa mga pastoral conference, we desire to come. Kaya nga yung first Sunday of the year, sabi sa akin ni Pastor Celso, Pastor, will you be preaching about takeover? Sabi niya, magpipreach ka ba about takeover? Sabi ko, hindi muna. Makikinig muna ako kay Bishop sa pastoral conference bago ako mag-preach about takeover. Magpipreach muna ako about the house of the Lord. Magpipreach ako the importance of the house of the Lord in the year of takeover. Yung about takeover, pakinggan ko muna, kukunin ko muna yung anointing kay Bishop. Saka ako mga angaral. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Nandiyan po ba kayong lahat? Mga kapatid, magbe-bear fruit ka and you will multiply in the house of the Lord. Lahat ng mga itinanim, kaya sabi Psalm 92, they shall flourish. Lahat ng planted in the house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. At ang sabi doon, even in old age, kahit tumanda ka na, magbubunga ka pa. Nakikinig po ba kayong lahat? Iba po sa tahanan ng Panginoon, habang tumatanda, dumadami bunga. Amen po ba? Amen po ba? Sa tahanan ng Panginoon, ibang klase. Habang tumatanda, dumadami bunga. Naniniwala po ba kayo ron? Yung naniniwala, magsabi ng amen. Kasi po tayo, in the natural, yung mga puno, pag tumatanda, kumukunti na bunga.
Pero in the house of the Lord, different po. Mas dumadami sa tahanan ng Panginoon. Mas gumaganda, mas lumalago. Nagsimula ako sa ministry, na ako'y naglingkod sa Panginoon. Bisikleta lang po ang service ko. But I stayed in the house of the Lord. Nanatili sa tahanan ng Panginoon. Bisikleta lang po noon, naging tricycle, naging jeep, naging van. At nung nagdeklara si Bishop about the rich fulfillment na magkakaroon ng mga brand new cars sa mga pastor, sabi ni Bishop, tumayo kayo. Magre-release ako ng anointing sa inyo. Tumayo po kami. We are more than 10 na tumayo. At nag-release si Bishop. And the year 2009, the year of the rich fulfillment, dineklara ni Bishop ng January, April, lumabas yung bagong kotse para sa akin. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Manatili ka lang. Amen ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Hindi ko alam paano mangyayari. But more than 5 years ago, inilagay ko na po sa bulletin natin sa church doon, na I'm dreaming for a brand new car. Alam niyo po, yung marinig mo lang sa mga leaders and members mo, pinapanalangin nila, Lord, yung brand new car ng aming pastor, dinadalangin namin sa iyo. Alam niyo, yung marinig ko lang yung ganon, ang saya-saya na ng puso ko. Wala pa yung kotse. Pero ang saya ko na kaisa ko sila. Sabi ko, noong 2009, siguro by December, magkakaroon na ako ng kotse. I am planning how to do it. Paano magkakaroon ng kotse? At mga tao. But God moved in a greater way doon sa mga pinaplano ko. Ang plano ko, December ng 2009. April pa lang, lumabas na. Nakikinig po ba kayo lahat? Nakikinig po ba kayo lahat? Merong isang pastor na sabi niya, Pastor, pwede bang mag-preach sa church nyo? Pwede. Gusto ko sana mag-preach niyan Pupunta ako. Di welcome, come. At nag-preach siya, inopen up niya about the declaration ng year of rich fulfillment. Yung dineklara ni pastor sa mga pastor, ni bishop sa amin. At in-encourage niya yung buong church. Nagbigay siya ng 50,000. At nagbigay siya ng checking 50,000. Yung isa kong member, nagbigay rin siya ng 50,000. Just yung mga maraming mga members, nagbigay sila almost 40,000. Kaya sabi sa akin nung nakausap kong dealer, Pastor, pwede na po natin ilabas. You have about 140,000 pesos. Sabi ko, ayoko muna, hindi ako nagmamadali. Gusto ko madagdagan pa. At meron ako isang member na meron siyang pampapintura ng bahay, worth 50,000 pesos. Sabi niya, Pastor, hindi muna ako magpapapintura. Gusto kong makita kang sumakay sa isang bagong kotse. Ibinigay niya yung 50,000. And that was the point na nilabas namin yung kotse. Ngayon, 14 na buwan na lang. Matatapos na. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Mga kapatid, may nangyayari in the house of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Manatili ka lang, may mangyayari sa'yo. Amen ba? Manatili ka lang, magbubunga ka. Amen ba? Hindi pwedeng hindi ka magbunga. Gagawin ng lahat ni Lord para magbunga ka. Gagawin ng lahat ni Lord para mag-multiply ang nasa iyo. Naalala ko po, the first day that I attended a worship service, nang ako'y nakakilala sa Panginoon, ang ibinigay ko po nung araw na yon, that was April 6, 1983, about 8 p.m., araw ng Thursday at the Manila Hilton Hotel. Diyan po ako unang tinawag ng Panginoon hanggang dinirect ako ng Panginoon into a new house, which is the Jesus Loves You. Doon lugar, nung panahon po na yan, ang laman ng bulsa ko, 10 centimos. Yan lang po yung laman ng pitaka at bulsa ko, nag-iisang 10 centimos. Ibinigay ko po sa gawain ng Panginoon. And that was the starting point of my life with God. Kami po yung nasa probinsya, simpleng pamumuhay. But the year 2009, nakapagbigay siya ng almost 450,000. Tinext ko siya, I congratulate you for giving the most seeds in our church in the amount of 450,000. Probinsya po yan. Probinsya po yan. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Sabi niya, Pastor, nalulungkot naman ako. Ba't nalulungkot ka? Ako nga, masaya para sa'yo. Kasi ang goal ko nung taon na yan, 250,000. Hindi umabot. Nasa 450,000 pesos. Pero nakita ko po yung kapatid na yon. Very simple woman. Walang magandang bahay.
pero iba yung heart para sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon.